So welcome po sa ating personality development training, no? Ito po ang 4 p.m. So tandaan natin that your personality can transform your future. So alam naman natin na importante po ang personal growth po ng bawat isa. Bear in mind na wala pong nagtatagumpay sa network marketing na hindi nagtitraining. Tandaan natin 'yan, okay? Kahit yung mga athlete, alright? Yung mga successful na mga tao, si Manny Pacquiao, tingnan nyo na lang, nagtitraining yan even up to now. Hindi po yan sasabak sa laban na walang training. Okay? Yung mga sundalo, hindi naman po yan mananalo sa laban kung hindi po sila nagtitraining. Yung tactical, alam nila. The same din sa buhay po natin, hindi po tayo mananalo, lalong-lalo na dito sa Live Good, kung hindi po natin alam at hindi natin kayang ipanalo. Okay? Kaya mong ipanalo kapag marunong ka, kapag may alam ka. Okay? So, sa amin pong mga bago, at sa mga existing members na, simulan nyo ngayon. Yan. Your first 90 days in Live Good. Kahit existing member ka na, simulan mo ngayon, December. So, kung 90 days yan, ibig sabihin 3 months yan, December, January, February, March. Kung bago ka, so, itong gawin mo, your first 90 days in Live Good. Ano-ano yan? Ito siya. Okay? Napakahalaga po nito, no? Napaka-importante na meron po tayong tinatawag na roadmap. Kasi kung hindi po natin alam kung saan tayo pupunta kapag bulag po tayo, hindi po natin ma-hit kung anong ating tinatarget. Okay? Ito siya. Number 1, pag-usapan na natin, ha? Your first 90 day in Live Good. Ibig sabihin, 3 buwan mo itong gagawin. Number 1, okay? Sa mga existing member, ha? Sa mga bago, okay? Start over ka. Mag-start ka ngayon. Sabihin mo na, kahit platinum ka, kahit gold ka, magsimula ka ngayon. Simulan natin to, no? Ito yung lahat ng mga nandito, ilan ba tayo? 46. 46. Lahat ng nandito, mag-start ka ngayon. Sabay-sabay tayo. Kasama po ako, no? Gawin po natin ito in 90 days. Unang-una, you must determine your why. Guys, ang tanong ko sa'yo, alam mo ba ang iyong why? Bakit ka nandito? Marami tong ating pag-uusapan ngayon. Your why means the reason you are doing the business. Ano ba yung rason bakit ginagawa mo ang negosyong to? Bakit mo ginagawa si Live Good? Okay? Isa pong dahilan na marami po ang nag-fail at marami pong nawawala sa negosyo natin, o particular dito po sa Live Good, kasi hindi po nila alam kung anong kanilang biggest why. Basta ang alam lang nila ay kumita. Eh kung yan lang pong alam natin, very shallow yun. Okay? So determining your why is very important in this business. And it will act as your driving force. Guys, ito yung magtutulak sa'yo. Ito yung burning desire na mayroon ka dyan sa puso mo, no? Na talagang kahit anong mangyari, hindi ka paaawat, whatever it takes, gagawin ko to. Driving force po ang tawag dyan. Meron po ba kayong nafe-feel na ganyan? Lahat po ba tayo ay merong nararamdaman inside you, ha? Inside you, sa puso mo, na ginagawa ko to para sa nanay ko. Ginagawa ko to para sa anak ko. Ginagawa ko to para sa pamilya ko. Ginagawa ko to para sa kapatid ko. Mayroon po ba tayong ganun? Ha? Ako nag-alab talaga yung aking heart ngayon, ano? Simula po nang ginawa ko yung topic na ito. Na kasi this is from the heart. Na yung paggawa ko ng topic na to. You must know your biggest why that makes you cry. Pwede rin po na maging maging driving o driving force nyo yung previous failure nyo, yung mga sinasabi ng ibang mga tao na masyado kayong minaliit, masyado kayong minalanghiya, masyado kayong inapak-apakan kasi mahirap ka. Guys, kapag mahirap ka, basura ka. Yun yung totoo. Dapat maging driving force natin yun. Okay? Hindi naman po para gawin natin to para ipagmayabang natin sa kanila barang araw. Wala ka ng panahon dyan. Tatawanan mo na lang balang araw yan. Sabi nga nila, the biggest
the greatest revenge is being successful. Pag successful ka na, marami ka ng result, kills insults. Lahat ng pang-iinsulto sa'yo mawawala yan. So whatever your why is, write it down and post it in your wall. Sa mga pader nyo, sa kwarto nyo, sa bahay nyo, maging sa ano po, sa mga dream board nyo, pwede rin. Ilagay nyo po yan kung ano po yung why nyo. At basahin nyo po yan araw-araw. Read it daily as it will keep you going through the good times and bad times. Ang mahirap kasi sa atin karamihan, pag good times, maganda yung pakiramdam natin, okay yung ating mood, diyan tayo ayos na gumagawa. Pero in bad times, wala na. O di ba? Tandaan natin po ha, you must know your biggest why. You must determine your biggest why. Ano ba yun? Ano ba yun? Okay? Actually dito pa lang pwede po tayong tumagal hanggang alas 5 eh. Pero guys, 11 tong ating pag-uusapan ngayon. Napakarami nito. Okay? Number 2. Kaya napakaswerte po nang nandito ngayon kasi marami po kayong nuggets na mapupulot sa atin pong pinag-aaralan ngayon. So this will become your 90-day journey here in Live Good. Mag-start tayo ngayon. Lahat tayo na nandito. Okay? At sa mga bago, ito rin ang iyong gawin. Determine your why. Note, without a strong why, there's a good chance you will give up. See? Kasasabi ko pa lang, no? Without a strong why, there's a good chance you will give up and quit your business within your first 90 days. Kasi ang first 90 days po sa negosyo natin is very crucial. Napansin nyo? Ako napansin ko eh. Sa first month, grabe, umaapoy, umuusok. Ang galing, daming sinasabi sa akin, daming ang ganda ng mga message. Pagdating ng first month niya, no? Okay pa, nagbayad pa. Second month, okay pa. Pagdating ng pangatlong buwan, wala na. Ang dami ko pong experience na ganyan. Kaya very crucial sa negosyo po natin ang first 90 days. Yung 3 months natin. Marami ang bumibitaw kasi nga mababaw ang dahilan nila bakit nila ginagawa si Live Good kasi mahilig sila sa short time. Ang gusto lang nila kumita pero hindi nila inaalala o wala silang pakialam siguro sa mundo or di kaya naman wala silang biggest why. Yun na lang yun. Kasi kung may why sila ng malalim, abay, patayan na kung patayan, gagawin ko to whatever it takes. Diba? Alright? Pangalawa, set goals. Hindi lang po tayo hanggang gawin ko to, gagawin ko, salita. Okay? So dapat you must set goals. Again, ang sabi ko po dito, no? Narinig ko po sa akin to sa presentation natin. Nandito ka hindi po para makabawi. Nandito ka para ma-achieve mo yung financial breakthrough. Makalaya sa kahirapan, ma-break ang sumpa ng kahirapan para makatulong ka sa sarili mo at sa pamilya mo. Kailangan to, nag-set ka ng goals. In your first 90 days in business, makinig kayo ha, in your first 90 days in business, dito sa Live Good, yung first 90 days mo, no, you need to set goals that you want to achieve. Very specific. Ano po ba yung goal na gusto mo at ang goal na gusto mong mangyari? Sabihin na lang natin gusto mo maging diamond. Kung gusto mo maging diamond, you must know first. You must learn how to get there. Paano? Dapat alam mo kung paano maging diamond. Unang-una, requirements 2,500. Kung naka 2,500 na ba ako, diamond na ba ako? Hindi pa. Dapat alam mo yun. Dapat meron kang 500 na active team members each and every leg. Diba? Kasi no more than 500. Kasi kung 500 yan, hindi mo ma-achieve ang pagiging diamond kasi hindi siya counted eh. Diba? Kahit 1,000 yan. Ibig sabihin, napundo lang, kumbaga na-stuck lang sa isang leg. Diba? Dapat alam natin yun para tayo ay maging diamond, no? Sa mga platinum, makinig po kayo. Alright? 500 bawat leg. Kung ilan ang leg mo, ipunin mo yun. Kung saan yung mahina, mag-focus ka dun. Dapat alam natin, ha? Okay? O kung hindi naman, mag-promote ka po na kagaya mo ng platinum din para maabot mo yun. Tulungan mo sila. And hindi lang yan. Ang gagawin mo, break down your goals into 30 days, 60 days, and 90 days. Kasi kung titingnan natin yung kabuuan ng atin pong goal, yung picture ng gusto nating marating, kung titingnan mo,
napaka-imposible kasi ang laki, ang dami. Pero but if you are going to break it down, i-break down mo, no? Hatiin mo siya ng 60 days, abay, lumiliit. Pag hinati mo siya, 90 days, at tama 60 days, 30 days, 90 days pala, makukuha nyo siya. Lumiliit siya. 'Di ba? Kasi kapag 90 days ang ating titingnan kapag 3 months lang yung buong goal mo malaki. I-breakdown mo, unti-unti siya. Hindi naman natin makukuha yan agad-agad. Okay? So paano? Write it down. Isulat nyo po, no? Okay? Makinig po tayo mabuti. 53 participants. Write it down. Anong isusulat mo? Tingnan nyo, no? Ilagay nyo po sa list nyo, sa notebook nyo, how many people you want to sponsor. Ilang tao ba ang kaya mong sponsor? For example, ngayong December, may promo pa po tayong existing ngayon. Ilang tao ang kaya mong pasalihin on or before December 13 or itong buong December? Sige nga, pakitay po sa chat box how many people you want to sponsor ngayong December. Okay, I suggest 10 to 20 people ngayong December. Sige nga po, pakisulat sa chat box. Huwag niyo pong limitahan ng inyong mga sarili. Huwag nating limitahan ng ating mga sarili. Ako po, hindi po ako exempted sa aking sinasabi ngayon kasi gagawin ko rin po ito. Dapat po, lahat tayo ay meron pong mga taong maipasok ngayong December. Sir Randy, 30. Eric Boy, 10. Kakayanin. Mamoli, 10. Lina Raya, 25. Jojo, 20. Daisy, 10. Florina, 15. Coach Aisel, 20 and up. More than 20. Melvin, 10. 10, 20. Ayan, hindi ko nababasa yung mga pakalan. Ang dami nagtatype. See? Okay? Ngayon, dahil naka-3 direct na po ako today, Coach. Wow, congratulations, Ma'am Aisha. 3 direct. Okay? Ang lahat po ng inyong tinype dyan, no? Sa chat box, you have to do it. Okay? At kinakailangan, every single day, meron po tayong tinatawag na IPA. Anong IPA? Okay? Income Producing Activity. Ako po, nag-start na naman po ulit ako. Natigil na po ako sa pag-i-invite Kagabi lang ako nagsimula. 25 people ang sinendan ko ng landing page. 25 na hindi ko kilala. Bahala sila kung mag-reply sila o hindi. Pag may reply, yun ang aking kakausapin. Pag may nagtanong. Diba? So, how many people you want to sponsor? Yan ha. Okay, your first 90 days. Ayun, simulan natin to. Pangalawa, what rank you want to achieve? Ano ba yung rank na gusto mong marating? Sabi mo gusto mo maging diamond. Diamond. Sige nga po, lahat, no matter kung ano po yung rank mo ngayon, no? One step at a time. Ngayong buwan lang na to, ngayong December, huwag kang pumayag na ngayong December, bago matapos tong taon na to, na wala kang nakukuhang rank. Okay? What rank you want to achieve? Pakitype po sa chat box, anong rank ang gusto mong maabot ngayong buwan na to, bago matapos ang 2023. Daisy, silver rank. Florida, diamond. Ma'am Aisel, diamond. Lina, platinum. Jojo, platinum. Edin, platinum. Ang dami. Aisha, silver. Eric Boy, silver. Gold. Wow. Sir Victor. Si Teddy, gold rank. Platinum, si Ma'am Lulit. Yes, ma'am. You can do it, Ma'am Lulit. Silver, si Rizaldi. Melvin, platinum. Ano pa? Lisa, diamond. Lisa HK. Edna Castillo, silver. Corinne Campos, silver. Florina Prado, gold. Mamoli, gold. Lorenza Azuela, silver. Dami. Sige. Hanggat mabasa ko, no? Ruel Tahuson, silver. Julio 81, gold. Susan Franco, silver. Randy Kalipdan, platinum. O si Laptop, gold daw. Jeneline Panyo, silver. Ella Tejada, silver. Okay? So, ayan ha. Tinype nyo po dyan yung mga rank na gusto nyo pong maabot. Gagawin po natin to. Gagawin nyo po yan no matter what, whatever it takes before end of the year, you have to rank up. But first,
kinakailangan nyo munang mag-enroll ng maraming tao. Mag-sponsor po kayo. Okay? How many people you want to sponsor? What rank you want to achieve? At ano pa? How big you want your team to be? Kaano ba kalaki? Guys, ang team po natin dito sa Dream Makers Worldwide, 100,000 plus na. And sa ating team, sa Team Elevate, from me, is 11,000 and counting. 'Di ba? Ganun kalaki. So ngayon, dapat you have to know the specific numbers ng mga rank natin dito. Alam mo yun dapat. Kung one step at a time lang, ganun lang yun. Every little achievement, lahat ng nagagawa natin, no, little by little, it adds up, and it compounds on itself. Hindi nyo lang namamalayan, lumalaki na yan. Dumadami na yan. So dapat very specific, no? Dapat alam mo rin kung gaano kalaki ang team na gusto mo itong buwan na to. Okay? Mayroon tayong bigger goal, big goal. Yung big goal mo sa 90 days mo yan, doon yun sa dulo. Para hindi siya malaki, i-breakdown mo siya. Breakdown mo siya, hatiin mo siya sa 30 days, 60 days para mabuo natin ang 90 days. Tama? Okay? And then, how much you want to make? Magkano ba ang gusto mong income? Pakitype po sa chat box, how much you want to make? Wala pong masama. Kahit type nyo po yan, 25 million. Wow! Bakit hindi? Di ba? How much you want to make? You want to earn? Weekly? Magkano ba ang gusto mong kitain weekly? Magkano bang gusto mong kitain monthly? Parang natatakot kayo mag-type kung magkano gusto nyo kita. Ayan, Coach Aisel, 500K month after month. Woo! 500,000. Yes! Kasi kapag nag-diamond ka, Ma'am Aisel, makukuha mo yan, kalahating milyon. Di ba? Kaya yan. Sino pa to? Gloria, $500,000. Ang laki nito, ma'am. $500. Okay. Pang Florida. $500 weekly. Di ba? Pwede. Kasi marami pong nakakakuha ng weekly nila $1,000. Di ba? Daisy Enriquez, $1,000 per month. Ito, malaki, oh. Ang laki ng mental wallet mo, ma'am. Ayan, $1,000. Gusto ko rin yan, weekly. $1,000 a week. Lina Raya, 500K and up. Ayos siya, may 1 million monthly. Wow. Grabe. Possible naman yan eh. Makukuha natin yan. Si Coach Fernan, 3 to 4 million naman. Gawin mo lang to, mangyayari yan. Okay? Ano pa? Randy Calipdan, 100K per month. Wow, ang laki. Oh. Corain Campos, 100K per month. Ruel Tahuson, 100K per month. Si Coach Jessa, $1,000 weekly. $1,000. Ma'am Eden, 1 million. Ano tong 1 million mo, ma'am? Per month or per week? Yan. Guys, you have to be very specific, no? When it comes to your goal, you have to be very specific. Si Sir Rizal De Julio, how much you want to earn weekly and monthly? $20. Oh, bakit siya $20? Declare it, sir, kung magkano pong tinype nyo, kung magkano pong ang nilagay nyo, yan po ang kikitain nyo. Si Ma'am Marcelina Cortez, 1,000. Ano po yung 1,000, Ma'am Marcelina? 1,000 pesos a month? $1,000 po ito. Si Jojo Salamanca, 100K monthly. Victor, $1,000. Ito po ba per week, Sir Victor, or per month? Yan. Guys, you have to be very specific. Ma'am Gracilia, Ma'am Australia, 1 million monthly, 50K per month. Okay, si Sir Eric Boy. Lisa, okay na ako, coach, sa 500 USD per week and $500,000 a month. Wow, mataas na yan, ma'am. Ang ganda na rin ng buhay mo niyan. Si Sir Victor, $1K per month. 20K, Ma'am Edna, ano po yung 20K? Per week po ito o per month? Melvin, $1,000 per month. Alright? Ito pa, dami nagtatype po. $4,000. Si Susan Franco. Okay, move tayo, no? Okay, para makarami tayo. Okay? So how much you want to make or to earn? Okay? You have to be very specific. Write it down. Write it down, all this, and share with your mentor
or uplines. Simula ngayon ha, as it will be your guidepost to what you want to achieve, and your mentor or upline will be there to inspect your progress. Upline po ito, upload nakalagay. Upline niya na, mentor or upline. Okay? So para at least, ang tawag po dyan ay accountability. Okay? Kung sino yung leader mo ngayon, sabihin mo sa kanya, yung direct sponsor mo, no? Coach, gusto kong kumita ng 1 million naman. Gusto kong maka-enroll ng 10 tao kada linggo. Gusto kong mag-rank up ngayong buwan na to. Gusto kong ganito kalaki ang team ko. Dapat i-share mo yun sa mentor mo para at least mayroong magmo-monitor sa'yo, may magre-remind sa'yo, kumusta ka na? Sabi mo, 10 enroll mo, bakit isa pa lang? Di ba? Ayun yun, i-share mo, write it down, isulat mo yan. Okay? O di kaya para ikaw mismo ma-remind, isulat mo tapos ilagay mo sa wall mo para ma-remind ka na may goal pala ako ngayong buwan na to, na kinakailangan ko makakuha ng 10 katao ngayong buwan na tong December. Ayun, at araw-araw mong titina at araw-araw mo siyang gagawin para makakuha ka ng 10 people. Okay? Pangatlo, make a commitment. Dito po nag-fail ang karamihan. Alright? Walang commitment. Dapat po committed tayo. Hindi po committed ang utak. Dapat committed talaga. Kung ano yung ginagawa natin, may commitment tayo doon. Alright? Regardless of how big or small your goals are, you must make a commitment and stick to live good. Nasaan ba ang commitment mo? There are some leaders na gold na, platinum na. Nakakalungkot, no? Hindi ko maintindihan. Tumalon na po sa iba. Wala na sa live good. Okay? May mga ganyan. So dapat po yung ating pong yung ating commitment dito po sa company, dito po sa live good, okay? Dito lang. Regardless how big or small your goals are, you must make a commitment and stick to your business or dito po sa live good. Remember, yung Rome na pinakamaliit na bansa, okay, was not built in one day. And anything good takes time. Ibig sabihin, walang instant. Okay? This is not a get-rich-quick scheme. Hindi itong iniisip ng karamihan na yung ang bilis lang kikita. Hindi po ito investment. Tandaan natin, this is not investment. Okay? This is not a get-rich-quick scheme, but a get-rich-sure. Naniniwala po kayo na lahat tayo, sure tayo, yayaman tayo dito sa live good. Basta, manatili ka lang dito. Make a commitment 100% all in. Ano daw sa Florida? Gold member, tumalon sa iba. Oh yes, meron po niyan. Wala kasing commitment. Instead na committed ang utak. Nag-iba. Di ba? Okay? So, guys, make a commitment to stick to the business. Make a commitment to stick to live good minimum of 5 years. Kung sabi ni Coach Per, ng 2 years lang, bigyan nyo na to ng 2 years. Totoo naman yun eh. Okay? Pero 5 years, ano ka na kaya noon? Okay, make a commitment starting from now na hindi ka titingin sa ibang kumpanya. Okay? Alam naman natin na ang ating commitment po is sa family. So as long as nandito si Live Good, okay, tutok ka sa isa, mag-focus ka lang dito, make a commitment minimum of 5 years sa ginagawa mo rito. Guys, I'm telling you, okay, this is not a get-rich-quick scheme, but a get-rich-sure. Di ba? Tiyaga lang. Okay? Minimum of 5 years. Yung iba, 3 years, ano pa lang 2 months pa lang. Kaya nga, very crucial po yung 90 days. Very crucial. Ang dami pong nawawala dyan. Malagpasan mo lang yung 90 days at tuloy-tuloy ka lang. Nako, ang iba nga may rank na, nawala pa, di ba? Okay? So, 1 month, 2 months, 3 months, wala na. Hindi na, nakakita lang, na-offeran lang, wala na rin. So, if you have the attitude that you are going to just try and see if it works, do yourself a favor. Umalis ka na ngayon pa lang. Mag-quit ka na.
Kung nandito ka lang na itry ko lang, malay mo, itry ko lang, baka may swerte rito. Ay umalis ka na ngayon pa lang, hindi to para sa'yo. Kung yan lang yung gusto mo, wala kang commitment eh. Asensya ka na kung yan ang aking sinasabi. Okay? Kasi yung totoo, dapat matap ka dyan. Sana wala po dito. Alright? Okay? So it's either you do it or do not do it, but not trying. Parang kala mo laruan lang to. Try ko nga, try ko nga. Oh. Making the decision to be consistent and stick to the business, it is the best decision, and 5 years from now, you will be glad that you did it. Pasalamatan mo ang sarili mo. Thank you, Lord. Buti na lang. 5 years, umiiyak ka na. Kung iiyak ka man, umiiyak ka sa sports car mo. O, diba? Saan masarap umiyak? Sa tricycle o sa sports car? O, diba? Ganun yun. So, make a commitment from now on. Magbigay ka ng commitment sa sarili mo. Let me know po, no? I am committed. Sige po, ilagay nyo, I am committed sa LG. Ilagay nyo po sa chat box. Committed ka ba? Na whatever it takes, gagawin mo to. Kahit maraming offer, maraming temptation, marami ang mag-alok sa'yo. I am committed. Yan. I am committed. I am committed. I am committed. I am committed sa Live Good. Yes. Ako po, I am committed 100% all in. Whatever it takes. See? Pangatlo pa lang to ha. Busog na tayo sa learnings. Pangapat. Eto, importante to. Importante, take note of this. Ha? Get your business tools ready. Yan. Una, kinakailangan, you must know your biggest why. Siyempre, kailangan mo yun, di ba? Tapos, along the way, habang nagsisimula ka sa negosyo natin, you must ready or get your business tools ready. Ano ba yung mga kailangan ko? Parang isang karpintero na pupunta po sa may gagawing bahay, ano mga tools na kailangan niya? Kung ikaw ay sundalo, anong kailangan mo para pumunta sa laban? Sa negosyo, mayroon din tayong tools na kailangan para magtagumpay. Ano-ano yan? Alamin natin. Okay? In any business you need tools to make your work easier. Tama? Mabubunot mo ba yung pako kapag wala kang martilyo, yung claw hammer? Okay? Sa lahat ng negosyo po, no? In any business, you need tools to make your work easier. Para mapadali, para mapabilis, para hindi ka mahirapan. Kasi kaya nag-struggles tayo kasi wala tayong nagagamit na tools. Nag-iisip ka, paano ko siya gagawin? Hindi mo alam. Kailangan mo to. As a network marketer, you should have some basic tools. Like what? Ito ha. Ito yung mga basic tools na kailangan mo na gawin ang negosyong to. Para magtagumpay ka, para maka-invite ka, para mag-rank up ka. Yan. Di ba basic yan? You have your smartphone. May cellphone ka eh. Gamitin mo yan. Okay? May laptop ka. Ano pa? Hardcover notebook and pen. May notebook ka, magsulat ka. Contact list builder. Script. Magpaturo ka sa apply mo ng script. Kasi yun din naman ang ginawa ko eh. Okay, alam ko sa Mobview may mga script din. Gawa ka lang ng script, naka-ready lang, nakalagay lang sa notes mo, tapos may link. May short video o video presentation no, na ni Coach Fernan or ako o kayo kung meron man, basta meron ka nun, ilagay mo doon yung ano mo, yung link mo, isend mo yun. Yan lang din ang ginawa ko. Kagabi, nag-send ako sa 25 katao ng script na may link ko. Ano pa? Ads, kung marunong ka. Video explainer. O, punta po kayo kay Coach Tim. Pagawa po kayo ng video explainer in Tagalog. Mas maganda kung Tagalog ang market ninyo. Pagawa kayo niyan. PowerPoint presentation. Aralin nyo, gawin nyo, mag-practice kayo. Business presentation, online and offline. Diba? At hindi lang yan. Zoom presentation, invite people to Zoom. Yun yung mga tools na naka-ready na para sa'yo dito sa Live Good. Unang-una, the moment you become a member dito sa Live Good, bibigyan ka na ng tool. Anong tool na ibinigay sa'yo ni Ben? Di ba yung landing page?
Gamitin mo yun. Tool yan. Pag sinend mo yan sa mga prospect mo, hindi naman ikaw mag-i-explain eh. Si Ben ang nag-i-explain ng company overview. Di ba? Oh, kapag nagustuhan nila, naintindihan nila, magsa-sign up sila. Ganun lang yun. Kailangan mo to, ha? Kaya para hindi tayo mawala. Kumbaga, ready. Get your business tool ready. Tools. Maraming tools yan. Actually, kung mayroon pa kayong alam na pwedeng idagdag dito na magagamit nyo sa negosyo nyo, idagdag nyo po yan. Nakakulang tong nilagay ko rito. Andyan po yung Zoom, training, webinar, lahat po pinrovide na. From the corporate team natin, kay Ben, from landing page, sa product training, meron tayo niyan. At sa atin mismo, meron din tayo training. Mamaya, meron din tayo. Ang problema kasi sa atin, sa karamihan, kaya hindi po natututo kasi tamad umattend. Sorry po pero yun yung totoo. Pero gustong kumita yan, gustong yumaman yan. Di ba? Ano pa? Ito, these tools will help you to grow your business. Promise, makakatulong sa iyo to. So ito po, meron po tinatawag na tatlong klase ng market, no? Pakinggan nyo to merong tatlong klase ng market. Kadalasan ang naituturo lang sa mga baguhan, dalawa lang. Pero ang totoo ay tatlo ang klase ng markets. Una, tandaan nyo to. Una, ang tawag po dyan ay cold market. Okay? Ang cold market, yung mga taong hindi mo kakilala or walang kahit anong relationship sa'yo o relasyon sa'yo. Cold market po ang tawag dyan. Kagabi po yung aking pinagsendan po, cold market yun. Hindi ko sila kilala 25 katao. Hindi ko kilala talaga yun. Hindi ko alam kung saan nung galing yung mga yun. Basta hinanap ko lang, lang po sa Facebook. Pumasok ko sa isang Facebook group na hindi ko naman makakilala. Mga members sila ng ibang mga networking. Sinendan ko ng script with link. Cold market yon. Okay? Pangalawa, yan po ang warm market. Pag sinabi natin warm market o yung mga taong kilala mo, una sa K-system mo. Kaibigan, kamag-anak, kumpare, kumare, yan, K-system mo. Sila yun, kilala mo yun, katrabaho, yan. Sendan mo rin yun. Okay? Mga taong may relasyon sa'yo. Okay? At ang ikatlo na market ay itong tawag dyan ay hot market. Okay? Mga taong matindi ang paniniwala sa'yo na kahit anuman ang i-offer mo ay bibilhin nila. Nag-i-exist sila. Mayroon bang ganyan? Yes. Nag-i-exist yan. Yung bang nakapagtanim ka na ng magandang relasyon, magandang integrity, tapos natulungan mo sila before, tapos inalok mo sila ng negosyo, binintahan mo sila, bibili agad yun. Mayroon po niyan. O di ba? Ngayon natututo kayo. Alam nyo na kung ano po yung tatlong market. Okay? So kung ma-determine po natin yung mga market na yan, mas madali na natin i-segregate yun para makapag-invite tayo ng maraming tao. That's the time na pwede na po natin gamitin yung tinatawag na memory jogger. Okay? Ayan po, memory jogger. Ano po ang memory jogger? Ito po ay galing po kay Eric Worre, no? So, hindi ka po mauubusan ng prospect. Promise, I'm telling you, hindi mauubos. Unlimited po ang prospect. Unlimited. Okay? Bakit lang iniisip natin na wala ka nang ma-invite? Kasi bakit ang problema lang dyan ay limited yung ating mindset. I'm sorry pero yun po talagang totoo. Ang totoo niyan, limitado lang yung ating mindset. Okay? Paano ba ginagawa itong memory jogger? Ito. Yan, memory jogger. No. Dapat kailangan sa paligid mo lang diyan lang sa bahay mo kung saan ka nakatira. Dapat alamin mo kung sino diyan ang mga singer, okay? Social worker, software engineer, lahat po no, memory jogger tawag po diyan. Okay? Na nakatira sa different city. Who do you know from a different state kung nasa Amerika ka? Tapos who do you know from a different countries? 'Di ba marami kang kakilala, mga OFW na sa ibang bansa, isulat mo mga pangalan nila. Pag may kilala ka sa ibang bansa, isulat mo 'yun, pangalan nila. Okay? Kahit kamag-anak mo man, kaibigan mo man, basta kilala mo, isulat mo. Memory jogger tawag diyan. Okay? Ano pa? Ito, sino bang kilala mong baker? Sino bang kilala mong banking professional? Sino bang kilala mong barbero, baseball player, basketball player, beauty salon, broker, builder? Ang dami po niyan.
Kapag meron po niyan, simulan mo lang po sa bahay nyo, no? Doon sa ano nyo, sa barangay nyo, simulan nyo lang. Sa barangay nyo, sa ganitong street, sino ba ang nagtitinda ng isda? Okay? Kung meron nagtitinda ng isda dyan, isulat mo. Kapag nasulat nyo na lahat yan, okay, I'm telling you, hindi mauubos ang prospect. Kung sa Facebook mo naman, isulat mo rin dyan. Sa friends list mo sa Facebook. Tapos lahat yan, sisendan mo. Yan, ang tawag ko dyan ay memory jogger. Okay? Ngayon, may alam na tayo, no? Kahit paano, no? Natututo na tayo kung paano natin gagawin itong negosyo natin. Yun po yung mga business tools na kailangan natin kapag ginagawa natin ang negosyo dito sa Livegood para hindi po tayo nauubusan ng prospect. Okay? Number 5, develop a game plan. Ano yung game plan? Develop your game plan of action. Talk to your upline or leaders and find out how they build their business. Learn the methods of building your business and do more on what is working perfectly. Kung ano yung nagwo-work, for example, no? Facebook, third-party invitation, etc. Your game plan should be simple and easy to follow. Come up with activities that you must do every day to move your business forward. IPA pa rin. Dapat mag-come up tayo ng mga activity niya na nagwo-work siya. Tapos kung nagwo-work siya, sa tingin mo, halimbawa, naka-invite ka ngayon, no? Alalahanin mo kung ano yung game plan na ginawa mo, na ginamit mo, nung na-invite mo siya. It's effective. Ngayon kung effective yan, gawin mo ulit. Pwedeng mag-work ulit yan, at pwedeng hindi rin naman mag-work sa iba kasi lahat ng tao hindi pare-pareho. Basta you must develop a game plan. Okay? Makipag-collab ka sa mga upline mo, sa mga leaders mo, at ask them. Instead of, wow, sana all upline, ask them, Coach, anong ginawa mo? Oh, ganun lang, di ba? Pang-anim, GPS. Ito, guilty ang marami dito. No? Sa team natin, sa Team Elevate, 11,000 tayo. But look at us right now. 48 participants lang. Nasaan yung iba? Di ba? GPS. So, get plugged into the system. Yan ibig sabihin. So, sa Livegood, ang ibig sabihin naman, get in, plug in, and stay in. Yan ang ibig sabihin ng GPS. Simple lang naman eh. Every day, natututo ka rito. So, get plugged into the system and understand how the business is done. Kahit ulit-ulit lang yan tayo nakikinig sa webinar, kahit ulit-ulit yung speaker, kahit nabubulol pa yan minsan, natututo ka rin dyan. Our team, dito sa Team Elevate, Dreammakers Worldwide, our team has training, team meetings, weekly calls, and many more. So your goal, ang goal mo lang is to plug into this meeting because it will keep you motivated, learn skills, and help you get started. O diba? Pag nanghihina ka ngayon, napansin nyo ba? Kung medyo nananamlay ka, wala kang gana, umattend ka ng training, mabuboost ka ulit, mamomotivate ka ulit, matututo ka pa. Okay? At makakatulong sa'yo na magsimula at gawin to ulit. Tama? So get in, plug in, stay in. Ganun lang yun. Kaya tayo nanghihina at madaling matangay at nawawala sa linya, nawawala sa focus, nawawala sa goal. Kasi bakit? Hindi po tayo nakatune in. Hindi tayo ma-attend. Simple na nga lang eh. Na-attend na lang ng webinar eh. Di ba? Tapos mag-take down notes ka lang. Makinig lang tayo. Tingnan natin mabuti. Gusto mo talaga magtagumpay eh. Gawin natin to. Makinig mabuti. Ako po kahit hanggang diamond na ako, nakikinig pa rin ako sa iba eh. Natututo ako sa iba. Kasi alam ko na marami pa akong matututunan kasi ang learnings po ay continuous po yan. Tuloy-tuloy lang yan. GPS. Get in, plug in, stay in. Get plug into the system. Ano yung system? Itong ginagawa natin. Dito ka lang lagi, umatin ka lang dito. Kumbaga, ito yung daily vitamins mo na umaatin ka ng webinar. Okay? Kahit sinong speaker pa dyan, makinig ka. Lalong-lalong, speaker po ay diamond. O kung hindi man diamond, may mga something tayo matutunan po sa kanila. Okay? Na hindi po natin na-experience na effective sa kanila. Tama ba?
Pang-pito, work on your personal development. Yan, itong ginagawa po natin dito, ito po ay personal development training or personality development training. So, you start working on your personal development the first day you get started in business. Yun talaga yun. Kasi yun po yung inyong foundation. Hindi ka po makakita ng building na tinuntong lang, pinatong lang. Wala pong ganyan. May pundasyon po lahat ng building. Lahat ng structure may pundasyon po yan. Bago ka naging engineer, ang pundasyon mo, nag-aral ka muna from preschool, nag-elementary ka muna, nag-college ka, nakuha mo yung course mong engineer bago ka naging certified engineer. 'Di ba? Yun yung foundation. Dito bago ka magtagumpay, kinakailangan mo nang matuto ka. Read books, watch YouTube videos about network marketing, about Live Good. Manood ka lang ng mga trainings, mga tutorial. Be a student of your business. Ang problema kasi sa marami, ang taas ng pride. 'Di ba? Ulitin ko lang, highlight ko lang to. Take note. Take note mo ha. Be a student of your business. Kasi kahit gaano kaganda yan, okay, the system is working. Live Good system is really working amazing. Ang ganda. Parang sports car. Parang ano to, parang Lamborghini. Aventador. Yung Live Good. Okay? Pero, kahit gaano kaganda itong vehicle na to, kung hindi ka marunong mag-drive, hindi mo aralin yung mga features niya, yung mga button na pinipindot-pindot, kung paano mo patakbuhin yan, hindi yan tatakbo. Walang kwenta ang tawag ko dyan sa Lamborghini Aventador mo. Aamagin din yan, mabubulok din yan kapag hindi mo napatakbo. Okay? Tama, mali. Di ba ganyan? So, dito, be a student of your business. Matuto ka, maging estudyante ka. Sabi nga, kung may alam ka na, you have to learn, unlearn, and relearn. Ganun lang. Para masalinan ka ng bagong kaalaman at then magagamit nyo na. Okay? Yan po ang ginagawa ng mga successful na tao. Okay? That's what successful business owners do. Ano ginagawa nila? They study everything they can about their industry and they try to improve a little bit each day. Hindi naman biglaan, hindi naman drastic, no? Each day. Kasi every improvement, little improvement every day, it adds up. Ulit ko lang, it adds up. It compounds on itself. At hindi mo na lang namamalayan, balang araw, iba ka na. Hindi naman ako ganito magsalita dati. I am introvert. Guys, introvert. Ibig sabihin, ayaw ko makipagsosyalan sa tao, hindi ako marunong makipag-usap. Ayaw ko nun, mas gusto ko nag-iisa ako. Pero nasalang po ako sa sales nung ako po ay nagtrabaho, naging empleyado ako. Sa sales, hindi ka naman makabenta kung hindi ka magsasalita. Siyempre, bago ka magsalita, you must know, you must learn first para ka makabenta. Dito sa Live Good, bagamat may sinasabi po tayo na we have no obligation to buy or sell products, pero ang katotohanan, kapatid, may binibenta ka pa rin. Okay? Kasi paano sasali sa'yo ang mga taong pinapa-join mo, ini-invite mo, kung hindi ka nagbebenta? Nagbebenta ka pa rin, kapatid, kasi yung membership natin, that's selling yan. Product yan. Okay? Ikaw mismo, you're the product of your business. Alright? Kasi hindi yan mag-join sa'yo eh. Kung hindi sila bibili. Okay? Hindi mag-join sa iyo yan. Kasi unang-una, you are the product of your business. So, study, learn. Yun lang yun. Make a commitment to read a book. Kung hindi ka naman mahilig magbasa, watch videos. Okay? And attend trainings every single day. Actually, no, ang ating trainings dito, araw-araw na yan. Di ba? Monday to Sunday. Doon sa prime time natin, 7 p.m. tsaka 9 p.m. Di ba tuloy-tuloy? Yung webinar natin, iba-ibang speaker pa. Ako, may natutunan ako kay Coach Hans. Ha? Si Coach Hans ay platinum, pero legend na yan pagdating sa networking. Nakikinig ako dyan. Natututo ako dyan. Even kay Coach Belma. Kay Coach Jessa. At sa iba pa. Kay Coach Fernan, kay Coach Harold. Makinig tayo. Alright? Kasi marami tayong learnings dyan. Okay? This will help you to get
your success, mindset, and develop your skills. Nagugulat ka na lang, ibang-iba ka na. Okay? Ngayon bang kapag parang ano no, parang nasa gym, nagji-gym ka, nagwo-workout ka no, step by step, unti-unti. Hindi mo namamalayan, nagbibuild ka ng muscle, hindi mo namamalayan, tumataas ang stamina mo, hindi mo namamalayan, nagumagandang katawan mo, nagkakaroon ka ng shape. Ngayon pagtingin mo sa salamin, you will see a different person in the mirror. Iba ka na. Ito na ako ngayon, iba na ako ngayon. O, 'di ba? Ganon 'yun. O dati nagbibisikleta ka lang, ngayon nakamotor ka na. O hindi ka na nakamotor, ngayon nakakotse ka na. Dati ang ano mo, ang pera mo sa GCash lang, ngayon nasa bangko na. Ang dami mo na. Ang iba na, ang dami nang nangyayari sa iyo. Correct? So you have to work on your personal development. Yun po yung pinakauna, kumbaga yun po ang foundation po natin dito. Kasi lahat ng taong nagtatagumpay sa network marketing ay wino-work out ang personal development. Nagti-training. Walang yumayaman sa networking na hindi uma-attend ng training. Itaga nyo yan sa bato. Okay? Gusto mong yumaman, gusto mong maging diamond, paano mo gagawin yan kung di mo alam, attend ka ng training? Tama? Okay? Pang 7 pa lang yan. Ang oras natin is 5:15. 11 ito. Okay, diretso na tayo, no? Alright? Grabe, daming nuggets, no? Thank you, Lord, sa wisdom. Pumapasok lang. Pang 8. Schedule your business hours. Okay? Tayo po ba ay naglalaan ng oras para sa negosyo natin? Mahirap po i-manage ang time. Lalong-lalo na kapag empleyado ka, at the same time pamilyado ka, maglalaan ka talaga ng oras. Tama ba? Maglalaan ka talaga ng oras. Mag-schedule mo. Paano? If you are a student, nung estudyante ka, no? Or empleyado ka, you must set aside some time every day to work on your business if you really want to see a growth. Maglaan ka talaga ng oras. Hindi yung maghapon, nasa teleserye ka, sa telenovela ka, nasa Netflix ka. Hindi naman yun eh. Hindi kaya nandun ka sa kanto, nakikipagmarites. Nag-join ka pa sa Live Good, tapos yun lang gagawin mo, tapos sabihin mo, wow, sana all, magdadiamond ako. Paano mangyayari yun? Nandun ka nga, nakikipagmarites ka sa kanto eh. Sure ka? Alright? So the best thing about our industry, okay, dito sa network marketing, dito sa Live Good, you can work as part-time or full-timer and earn huge amount of money if only you are committed to your business. Kahit maglaan ka lang ng small time o part-time kung may trabaho ka. Pero kung committed ka dyan, sa part-time na yan, si Jim Rohn na nagsabi, no, part-time, no? Yung may power sa part-time. Pwede kang maging milyonaryo sa part-time. Okay? Pero kung pag committed ka dyan, guys, mabago buhay mo. Okay? Dalawang klase yan. Part-time, commit 8 hours a day. Kung part-time ka, 8 hours a day. Full-timer naman, commit 16 hours a day. Sino sa atin, guys, sa palagay ko, no, sa palagay ko lang, marami sa atin guilty dito. Hindi natin ginagawa ng 8 hours a day ang Live Good. Tama ba? As a part-timer, hindi natin ginagawa ng part-time. Minsan 1 oras lang, 2 oras lang, tapos wala na. Kung full-timer ka, you have to do this, commit 16 hours a day. Para bang, di ba, nung naging empleyado ka, sino sa inyo naging empleyado? 54 participants. Ako po, I've been in the corporate world for 25 years. Naging empleyado po ako. Ang tagal, no? Grabe. Di ba? So pagpasok mo ng umaga, ang pasok po 8 to 5, for example, no? 8 to 5. Di ba yun yung oras na nakalaan para sa trabaho mo? And every day, whatever it takes, you are committed to that 8 hours. Papasok ka, umuulan, bumagyo, papasok ka, at pagdating mo doon, 8 to 5, ginagawa mo ang trabaho mo, nauubos yung oras mo doon, tapos babayaran ka lang ng minimum. Nagawa mo nga eh. Nakasurvive ka ng ilang taon sa pagtatrabaho mo. O bakit hindi ka magbigay ng commitment mo rito sa negosyo natin, dito sa Live Good, na pwedeng magbago sa buhay mo at sa pamilya mo? Tama? Commitment, napaka-importante, okay? Schedule your business hours.
Ikaw na po makakasagot niyan. Maglagay ka ng oras kung anong oras mo gagawin ang negosyo mo. Halimbawa, pagising mo ng umaga, okay, asikaso mo na sa bahay, asikaso sa mga bata, okay, pagka na nagawa mo na yung mga gawaing bahay at sa mga bata, no? Kasi may anak ako, nahatid ako eh. Pagdating ng alauna ng hapon, kung bakante ka na, from 1 p.m. hanggang gabi, yan ang commitment mo na gagawin mo si Live Good. O kung nasa bahay ka lang naman, may ginagawa ka, no? Nanay ka, may ginagawa ka, may anak ka, may pamilya ka, may nasikaso ka. Okay? Pag okay ng lahat, alright, maglaan ka na ng oras para sa negosyo mo. At kahit anong mangyari, yung oras na yan na nilaan mo para sa business mo, dito sa Live Good, dapat committed ka. Okay? Mag-isip ka na, mga idea. Dapat tong oras na to, no? 1 oras, 2 oras, 3 oras. Dapat makapag-send ako ng aking landing page ng 50 katao. 50. Iwan ko lang kung hindi nyo po magagawa yan. 8 hours. Ang dami ng friends mo sa Facebook. Sigurado ako makakapag-send ka ng landing page mo ng 50 sa loob ng 8 hours kung tuloy-tuloy mo lang siyang gagawin at committed ka dyan. Possible yan. Di ba? Okay? So remember, tandaan natin, success won't happen by accident. Create time to work on your business and find a set time each day that work for you and stick with that. Yan sinasabi ko kanina. Diba? Find time. Kung ano yung maluwag na oras para sa iyo na magawa mong negosyo mo, gawin mo yan and make a commitment. Yan. Tututok ka dyan. Yung oras na yan, yung specific time na yan, kung ano man ang time na meron ka na pwede mo magawa si Live Good, dyan ka lang. Gawin mo yan. Focus ka. Ang daming temptation, guys, no? Ang daming temptation. Kasi pag nasa social media ka, nagsishare ka ng negosyo natin, mapadpad ka sa TikTok, mapadpad ka sa Reels, ay, na doon ka na. Sino sa inyo ka-experience niyan? Na-stuck ka na doon. Browse ka na, scroll ka na ng scroll. Nakalimutan mo na nagsisend ka pala dapat ng link mo. O may napanood ka ng Hiwalayang Katnil, tsaka Daniel Padilla. Napunta ka na doon, nagbasa ka na ngayon. O, yung ginagawa mo, nakalimutan mo na committed ka pala sa oras na yun na dapat nagsisend ka ng landing page mo, nagsishare ka dapat, yun, napunta ka na sa Hiwalayang Katnil. O, di ba? Importante po niyan, time management. 11 p.m. to 3 p.m., quiet work time. The management is real. Oh, coming from Coach Jessa. Oh, si Ma'am Florida. Kahit ako po, no, hindi ko po itatanggi, no. Sometimes nangyayari din sa akin na nagtatrabaho ka sa Live Good, tapos may nakita kang something na naka-quote ng attention mo sa Reels o di kaya sa TikTok, ay napunta ka na doon. Tapos bigla kang mahimasmasan, ay teka, Live Good ang ginagawa ko ngayon. Bakit ako napunta rito? Oh, yan yung mga hadlang sa oras mo na dapat naka-focus ka, may commitment ka. Okay? Mag-set aside ka ng oras. Find a set time each day that works for you and stick with that. Yan lang yun. Kahit anong mangyari. Huwag niyo akong isturbuhin. May trabaho ako. As if, tawag dito, meron kang tinatawag na sense of ownership. Nagtatrabaho ako. Okay? May natutunan tayo, ha? Okay, schedule. Alright, time management. Ang dami po kasing makakaagaw ng oras mo eh. Promise, ang dami makakaagaw ng oras mo. At kung to the point na malilihis ka na, wala na. Kung kayo po ay gumagawa ng negosyo, tapos umaandar yung TV, patayin nyo muna. Kasi kung may TV po, no, nasa sala kayo, halimbawa, ang ating kasing office, ito yung cellphone natin, ang office natin eh. Ginagawa ka. Tapos umaandar ang TV, maagaw talaga ang attention nyo. Instead na negosyo mo ginagawa mo, umaandar yung Netflix, ay nakakinood ka na. Wow, ang gwapo naman ni Daniel Padilla. O, di ba? So, patayin nyo yun. Patayin nyo yung TV. Kung ano man ang mga possible na makakaagaw ng attention mo, wag na muna yun. Tumutok ka sa negosyo. Tumutok ka sa ginagawa mo. Tama ba? O, sabi ni Ma'am Lorenza na, tama po sir, maraming hadlang sa pagsubok. Okay. Alright? Pang 9. Ito, malapit na tayo. 11 lang to. Be a sponge. Okay? Alam nyo naman ang sponge, di ba?
ina-absorb niya yung mga liquid, be a sponge. Your goal is to be a sponge and learn everything you can. Okay? Learn from your mistakes, your upline, kasi si upline mo po hindi yan perfect. Pwede siyang magkamali, no? Okay? At matuto ka sa experience ng iba. Books, videos, and meetings. Kagaya po nito, pwede tayong matututo dito. Lahat ng pinag-uusapan natin dito, lahat ng sinasabi natin dito, dapat be a sponge para ma-absorb mo lahat ng learnings. Accept that you will need to go to network marketing school for your first 3 to 6 months while you learn the ropes of the business. Okay? Eh kung expert ka sa networking, so dati natin nakasanayan, pagdating sa LiveGood, kasi iba yung sistema, okay, you have to unlearn and then relearn. Learn, unlearn, and relearn. Be a sponge. Empty your cup para at least lahat ng mapapakinggan mo rito, matututunan mo siya, ma-absorb mo, at may apply mo sa sarili mo para magawa mo ang negosyo mo dito sa LiveGood para magtagumpay ka. Tama? Pang 10. Matatapos na tayo, 5:25 na. Don't worry po. Find a mentor. Yan. Find a mentor. Okay? You will start working with your upline. Di ba, na-invite ka? Kung sino yung direct sponsor mo, no? Yan ang makakasama mo, maging partners mo o partner mo sa negosyo. Business partner po. Kaya nga minsan, di ba, ang tawagan nyo partner, business partner, di ba? You will start working with your upline first, but as you grow, habang nag-grow ka in the business, you also get another mentors. Okay? And learn from them. Marami po akong mga mentor na kinoconsider. Okay? Dito sa Dreammakers Worldwide, andyan po si Coach Fernan, si Coach Bert, si Coach Harold. At outside LiveGood, si MJ Lopez, si RDR, okay? Si Raymond De Los Reyes, si sino pa? Ang dami pa po, Chinkitan. Ang dami pa. Jim Rohn, Eric Worre, John Maxwell, mga mentors po ang tawag dyan. Find a mentor and learn from them. Okay? Interact with other members. Huwag tayong maging emo. Makipag-usap tayo, makipag-interact tayo sa mga other members. Katim mo man o hindi, kasi marami kang matututunan dyan. And ask them to share how they do their business. Kaya hanga po ako sa mga nagtatanong sa akin, ano, sometimes wag lang natin ma-misinterpret, no? At nasasayang yung oras natin. May mga lumalapit po sa inyo na mga nagtatanong, Coach, paano ka naging diamond? Share mo naman. Okay? Coach, paano ka naging platinum? Share mo naman. Kasi kumukuha sila ng ideya kasi gusto nilang marating kung anong narating mo. Kahit team mo man o hindi. Magpasalamat kami mga taong naglo-look up sa'yo. Na gusto nilang maging ano ka, maging tawag yan, maging model ka nila sa kung anong narating mo. Ang dami pong nakatingin sa'yo. Tandaan mo yan. Okay? At hindi mo lang alam, kino-consider ka nilang as mentor. Hindi mo lang alam yun. Sinusundan ka nila. Kaya kapag nag-approach sila sa'yo at nagtanong sila, anong ginawa nyo po para kayo maging silver? Ituro nyo. Sagutin nyo. Para kahit papano, somehow makatulong tayo sa kanila. Your upline or your mentor will give you a guidance and help you grow your business. Yan ang role nating mga uplines. Mga uplines ha, upline tayong lahat ha, mga uplines. Kayo yan. The moment na may invite po kayo na nag-join sa inyo, upline ka. Kaya kung anong natutunan mo, kung anong ginawa mo, huwag mo ipagkait yan, ituro mo sa mga upline mo, sa mga downlines mo, i-guide mo sila. Okay? Alright? So also, have your in-house and online mentors. In-house tsaka online. Okay? In-house mentors are people in your company that you admire, okay? That you admire their success and how they conduct their business, while the online mentors are those people you learn from them through their YouTube videos. Di ba? Tama ako, di ba? Books or websites on how they on how to succeed in the industry. Dito po sa network marketing, particular sa LiveGood. Yung in-house mentors natin, ito yung mga kasamahan natin dito sa
Live Good na mga leaders. In-house yan. Yung mga online mentors natin, sila MJ Lopez, sila RDR, di ba? Sila John Maxwell, Eric Worre, Eric Thomas, Jordan Belfort, for familiar kayo sa mga binabanggit ko, ano? Mentor sila, yes. Ang daming learnings doon. Okay? Pero ngayon sa local na po ako nakikinig. Kasi mas nakaka-relate ako kasi Tagalog yung salita nila eh. Mas madali kong yung emotion mas madali kong makuha eh. Kasi tagus. Lalong-lalo na mga kababayan natin Pilipino na nagtatagumpay. O, di ba? Doon. Yun ang mga mentors natin. Okay? Simula ngayon ha, find a mentor para matulungan po kayo. Okay? Last. Huli na po ito. Get off to a fast start. Yan. Guys, success loves speed. Okay lang naman po na medyo mabagal tayo unti-unti. Pero mas maganda kung bibilisan po natin. Okay? Your goal is to get off to a fast start. Set a pace of your group and create some momentum in your team. Diyan sa group chat po ninyo, mag-create ka ng momentum. Make sure in your first 90 days, you get results and achieve rank. Lahat kayo na mga nandito, kung kayo po'y bago kaka-join nyo pa lang, make sure na in 90 days, maka-achieve ka ng rank. Yan po ay momentum. Okay? Kasi the moment na nagkaroon ng momentum, nakita nila na mayroon kang result, nakita nila na may na-achieve ka, ang daming papalakpak, ang daming magkakaroon ang daming may inspire sa'yo na sila din, gagawin ko rin to. O si Apply, nag-rank up, naging gold siya. Ako rin someday. O naging diamond si Apply, ako rin someday. Momentum yan. Napansin nyo po, kapag may nagra-rank up, pinopost natin yung mga nagra-rank, makailan lang, may huling diamond, di ba nag-create siya ng momentum? Di ba? Ganon lang yun. So get off to a fast start. Bilisan mo because success loves speed. Make sure in your first 90 days you get a results and achieve ranks. Make sure bago matapos tong taong to, bago matapos tong December to, all of you na nandito ngayon na umatin 54 participants, make sure na meron kang makuhang rank. Kung unrank ka ngayon, make sure na maging bronze ka. Ang simple lang ng bronze, dalawa lang, bronze ka na eh. Diba? Alright? Make sure na bago matapos tong taong to, bago matapos tong December na to, ikaw po ay maging silver, gold. Kung anong current rank mo ngayon, dapat one step, magkakaroon ka ng rank. In that, you will creating a what? Momentum in your team. Kapag mayroong momentum, yung growth ninyo umaangat, tumataas, lumalaki kayo, dumadami ang grupo ninyo. Get off to a fast start. Alright? Success is not about waiting around. Hindi yan ganun eh. Yung nag-aantay lang, thinking positively, hindi rin yun eh. Isip, analyze hanggang maparalyze. And then hopefully, one day, you will get it. It's not about waiting around. Yung antay lang, tapos wala. Walang mangyayari yan. Walang mangyayari. Okay? It's by taking action. And action takers are the money makers. Alam natin yan. Simple. Diba? Ganun lang. O si Sir Ginito, yes, malapit na ako mag-silver. Coach Jessa, my first 80-day goal, platinum. At nakuha niya ang pagiging platinum. Ako po, ang naging goal ko, pero specific nakasulat yun. Alam nyo ba bawat rank ko, nakasulat yun. Na kung kailan ko siya dapat ma-achieve. At nangyari po. Yung hindi lang po nangyari na dapat 90 days makuha ko po yung aking goal na maging diamond. Hindi siya nangyari kasi 4 months ako nag-diamond eh. Ang 90 day kasi po ay 3 months. It's okay. At least nag-set po ako ng goal na in 3 months or 90 days dapat maging diamond ako. So at least natuto ako from that experience. Bakit? Kasi nakita ko kung anong dapat kong kailangan. Hindi ko yun nakita eh. Nag-goal ako pero hindi ko kaagad napansin na kailangan pala 3 leg or more than na may nag-work sa'yo 500 or no more than 500 active team members para ka maging diamond with
2,500 na team. Eh malaki yung isa, malakas. Si Coach Jessa yun, malakas. O, napantayan ni Ma'am Aisel. Diba? Napantayan din ni Ma'am Florida, ni Ma'am Agnes, at may mga pumasok pang bago. Nakatulong yun. Sila Ma'am Molly, no? Actually, sila Ma'am Molly na pumasok yung mga time na yun. At nagtrabaho agad. Marami pa. O, di ba? Ganun lang. Get off to a fast start. Alright? So, 11 yung nuggets na ating natutunan po ngayon, no? I hope marami po tayo natutunan. See you at the top. Ano yung top? Ito. Ito yung top. Ha? Nakikita nyo yan? Crown Diamond. Yan po ang ating pupuntahang lahat. I-google po natin from now on. Okay? Let's commit to ourselves na tayo pong lahat ay magkakaroon po ng rank ngayong December na to. Iisa lang yung rank natin. Sabi ko nga po, no, kanina, kailangan i-divide natin yung 90-day goal, napakalaki niyan. Para lumiit siya, i-divide mo into 30 days, 60 days. Kasi kapag dinivide mo, makikita mo na yan na maliit pala, yakang-yaka pala, sisiw palang abutin ang diamond or crown diamond. Tama? Okay? So with that, hanggang dyan lang po muna yung ating training. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. 53 participants. Marami po kayong learnings today. Okay? So mamayang gabi naman, may training po tayo with, I don't know kung sino po yung speaker mamaya, training and recognition with Coach Fernan, Coach Ferds, and baka may mag-speak po doon. At least marami po tayong matututunan. Umaattend din po ako doon. Nako, nung nakaraan, umattend po ako kay Coach Rene. Kapwa, ha? Grabe yung training niya, ang ganda ng training ni Coach Rene. Naiyak pa nga siya, pinaiyak pa nga niya yung marami. Kahit si Coach Fernan, umiyak pa nga eh. Kasi nga, pinag-usapan doon yung pinaghuhugutan mo, bakit mo ginagawa si Live Good, yung biggest why mo. Okay? Alright. Whew! Ang ganda no?